Okay. Good morning po. Good morning. Welcome to our worship today. Para po sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, welcome po. And I hope that you are with us for today's praise and worship. So before we start, may I request everyone to pray with me. Aming Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo ang Diyos ng mga Diyos, kayo ang dakilang lumikha, at bagamat nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoon, patuloy mo ipinamamala sa amin ang inyong pagmamahal, ang inyong awa. That we continue to give all the praises and honor, Panginoon, sa inyo. Sa umaging ito, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalang aming nagawa nitong nakalipas na linggo, sa mga bagay na aming nagawa, mga naisip namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo kami at linisin niyo kami. Maging karapat-dapat sana kami sa inyong harapan upang aming sambahin ang inyong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala na inyong pinamalas sa amin, Panginoon, sa mga blessings, sa mga nagdiriwang ng kaarawan, Panginoon, or anniversaries. We bring back all the praise and glory to your name. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay makakapakinig na naman ng inyong salita. I hope, Panginoon, na i-bless niyo po ang aming speaker, Pastor Armando Santos. Bigyan niyo siya ng kalakasan at katalinuhan upang maihatid niya ang mensahe para sa amin, Panginoon. Para sa mga kapatid namin na patuloy na naglalakbay, kayo po ang mag-ingat sa kanila. At we hope that they will be able to join us in today's worship. Lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So before we start, a few announcements. For our church schedule, sinuulit po natin na ang ating worship ay nagsisimula sa ganap na alas 9 ng umaga. So, yan po ay ang ating church prayer time followed by our Sunday school ng 9:15 na pinamumunuan ng ating Pastor Chairman Armando Santos. And our worship proper is 10 a.m. So, ang naobserbahan po natin, for the past weeks, lagi po tayong late. We always start past 10. So, hopefully, in the coming weeks, we can be more conscious on our time. Let's follow the schedule para hindi po natin minamadali yung ibang part ng ating program. For our professional Bible study, patuloy po itong ginaganap every first and third Monday of the month online. And ito po ay pinungunahan ng ating Pastor Ted Ribo. Every Tuesday naman po ang ating prayer meeting is also online at 6:30 p.m. And for Friday, ito po ang LBES Batch 61 Bible Study, 6 p.m. na pinungunahan ng ating chairman pa din, Armando Santos, and Roosevelt College High School Bible Study at 7:45 p.m. Every Saturday naman po, we always have our men and women's Bible study. Online po siya every first and third Saturdays, and on-site every second and fourth Sunday. And then meron po tayong once a month Aros Caldo outreach. Sabado po yan na pinangunahan ng mga kabataan. For today, meron pong special request ang ating Teacher Puring. Meron pong meeting ang Sunday School teachers after lunch. Okay. For the month of August, we will continue our theme, which is biblically based Christian practices. So lagi naman pong sinasabi ng ating Pastor Armando Santos and Pastor Ted Ribo that our church is Bible-based. Wala pong tinituro dito na ibang pinagkukuhanan na resource except for the Bible. And of course, yung mga personal experiences ng ating mga pastor. Nagsimula po ang online Bible study ng ating mga young wives na pinangungunahan ng ating kapatid na
Beth Perez. So inaaniyan po ang lahat ng mga ginang ng tahanan. Kung wala po kayong schedule, please coordinate with Ate Beth. Ito po ay anong araw po ito? Sunday, 6:30 p.m. Online lang naman po, so madali po tayong makakadalo. And of course, we plan to have that also for the husbands. So, niintay lang po natin na may mag-volunteer na mag-lead. Malay niyo po, si Boss Mandy mag-volunteer na mag-lead, no? So, hintayin po natin. Every Sunday, of course, our church has always been very generous with its members. Hindi po tayo nagugutom sa simbahang ito. And, but of course, meron pong pangangailangan ng salapi bago tayo makakain ng masarap. So for the members who have generous hearts, kayo po ay malayang makipag-ugnayan kay Tito Jojo kung kailan niyo po gustong mag-volunteer to be our lunch sponsor. On an average, magkano po ba ang nagagastos dito kapag tayo po ay nagpapaluto? With soft drinks, 5,000. So, without soft drinks, 3,000. Konti na lang, may soft drinks na. So, doon tayo sa 5,000. So, kung magse-celebrate po tayo, better to celebrate with our kapatiran sa simbahan. Amen po ba? Amen. Sino po magbe-birthday next week? Ang wala magsasabi Mukhang Tita Jod, nako, tita, sakto. Si Ditche din. Si Tita, si Ditche ang sasagot ng lunch for this coming Sunday. Sa 27 pa. Okay. Ay, palakpakan po natin si Ditche, no, for that advance commitment on August 27. So for August 18, ang ating presider ay si Engineer Kuya Perry Perez, and ang special number ay ang aking anak na si Solen Santos. For our celebrants, happy birthday po kay Tito Benji Mandap, kay Teo na anak ni Boss Mandy, at kapatid na Jonas Villaverde. Siya po yung nakaupo sa likod na ngayon ay nasa Amerika na. So happy birthday, Jonas, and happy anniversary to Tito Benji and Tita Let Mandap. For our financial report, maganda po ang pumasok noong nakaraang linggo. Nagkaroon po tayo ng pondo na 58,300 at meron pong lumabas na 26,519. So, expect nyo po na laging may lumalabas because ang gawain ng Diyos ay patuloy naman po na ginagawa dito sa ating simbahan. For our computer, the goal is 50,000. Nakakalikom pa lang po tayo ng 18,500. And we have until August 25 to share for that particular expense. So, sana po ay katukin tayo ng banal na espiritu para makabili po tayo ng sariling computer, because for the longest time, nangihiram lang po tayo, and nakita niyo naman po yung effect nung ginagawa ng ating multimedia team, napakaganda. So I think mas gaganda pa yan kapag sariling computer na po natin na ginagamit. For our devotional, meron po tayong insert dito sa likod. It talks about patience with God. So may kasabihan po tayo na haste makes waste. Lalo na po sa mga kabataan, do not rush on things. So pagdasal po natin ang ating mga desires, and let's be patient with God's answer. So that's it for our announcements, greetings. Na ngayon po ay we will go to our songs of praise and worship to be led by Kuya EJ and the music team. Thank you, Kuya EJ at Irish, for leading us our songs. Ngayon po, para sa ating mga kapatid na mayroong nais pagpasalamat or may mga tanging kahilingan sa ating Panginoon,
tayo po ay inaniyahan na pumunta sa harap. Tayo po ay pagdarasal ng ating Pastor Armando Santos. Pero bago po yan, let's sing our song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Bago po kayo lumapit, nais ko pong ipahayag sa lahat na pag-uwi namin from the church, one of the first thing I do is to view our worship sa Facebook. Maaaring hindi kayo aware, but yung ating pong camera, fina-fan tayo. Nakikita tayo. And most of the time, when I watch, during the time na tayo ay nananalangin, maraming nakatayo, lakad-lakad, nag-uusap. I don't want that. Kahit kayo, mamaya, panoorin ninyo, tiyak, walang tatayo kasi nasabi ko na. Pero if you will view the previous worship services natin, you will see people are standing, people are moving, people are talking while we are praying. Hindi po maganda yun sa Diyos at sa mga nanonood sa atin. Because our camera is fanning every one of you, even myself. Kaya lagi natin sinasabi na when we have our corporate prayer, it's not only the people standing, kundi lahat tayo should be in prayer mood. We are committing ourselves na we are praying sa inyong sarili at saka sa mga kapatiran natin. Because prayer is very important. Mamaya i-explain ko yan sa inyo. Maasahan ko po ba yun? Kumisan, while nagpe-pray dito, yung musician natin, saka pala pumupesto, di kitang-kita rin kayo. Okay? When Pastor Ibo or myself is praying, nobody moves because we are communicating, we are communing with the Lord. Amen po ba? Okay, so lahat po ng mga may nais na ipanalangin sa harap, kayo po ay inanyayahan. Ang sabi po sa Santiago, bahagi ng sinabi ni Santiago sa Santiago 5, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer of a righteous person has power. Kaya tayo, when we pray, we first ask God's forgiveness sa ating mga kasalanan. Because if there is an hindrance for God
to answer prayer is our sins. Kayo na nakatayo, kayo na nakaupo. Kaya tayo ay manalangin. Panginoon, kami po ay sama-samang humihingi ng kahabagan sa iyo upang kami ay patawarin sa aming mga kasalanang nagawa, sa aming bibig, sa aming isip, sa aming kilos, sa mga maling pagpapasya, sa mga bagay na hindi naging karangalan para sa iyo. Naniniwala po kami sa sinabi ni Santiago na ang panalangin ng taong matuwid, malaki ang nagagawa because you listen, you grant the prayers of your righteous. Narito, Panginoon, sa harapan ang iyong mga anak, standing before you, Lord, coming to your throne of grace in the name of Jesus Christ, because they know that our God listens to our prayer and to their prayers. Una, Panginoon, yung aming mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan. Salamat, Panginoon, kay Benji, kay Jonas, kay Mateo, na last week ay nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Si Benji at si Let, they celebrated also their wedding anniversary. And we thank you, Lord, for that. Kasama ang aming panlangin, patuloy mo silang pagpalain, kalingain, at bigyan ng mahabang buhay. Narito sa harapan, Panginoon, meron kaming mga kapatid na may mga karamdaman. Lord, they have been so faithfully trusting your power and your grace that in your own way, in your own time, according to your power, by your purpose, they will receive healing slowly, until such time that they will be declared free sa kanilang karamdaman. Lord, we know there are things that seems to be impossible to men, but to you everything is possible. We have known your power to do miracles, Lord, in your words, the Bible, noon until now, and in the future, Lord, your power to heal is constant. Your love, your faithfulness never ceases to those who seek you and seek you with their righteous hearts. Bless them, Lord, even yung mga medicines na kailangan na bilhin, mga procedures na dapat pagbayaran, Lord, I pray, we pray. Provide them, Lord, with financial capacity, Lord, capability para po natutugunan ang kanilang health issues. We pray for the doctors, we pray for the medicines. Bless this, Lord, para po maging instrumento ng iyong pagpapagaling. Narito sa harapan, Panginoon, ng aming mga kapatid, may mga iba-ibang kahilingan marahil sa kanilang trabaho, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang negosyo. Lord, I pray, give them all your benefits para po yung kanilang trabaho, they will be secured in their jobs. They will have their businesses prospering, Lord, na nakakatulong sa kanilang kabuhayan at makatulong din sa iba nilang kapatiran. Narito sa harapan, Panginoon, may mga requests for their business concern. Lord, we pray for Providence Christian School. We need 2 teachers more. You gave us, Lord, additional students. Please give us additional teachers. And we know, Lord, that you will supply your school with added teachers. Narito sa harapan, Panginoon, ang iyong mga anak na mayroong mga personal challenges. Ano man ito, Panginoon, salamat sapagkat lumalapit sila sa iyo to recognize that you alone can provide them, Lord, answers to their challenges, to their problems that causes them to be na mabalisa, mag-isip,
Lord, give them peace. Give them the assurance. Narito, Panginoon, sa harapan ang mga anak mo na marahil dinadalangin ng mga anak nila na nasa ibang bansa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Many of them are with us online, Lord. Reach them. Bless them, Lord. Keep them from any harm, from any danger, from any sickness, even their loved ones here in the Philippines. Lord, thank you sa iyong patuloy na pagpapala sa aming mga mag-aaral. They have started the school year. Some will be starting tomorrow, Lord. I pray. Keep them, Lord, safe. Coming and going to school. Bigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na kakayahan, katalinuhan, na muli nilang maipasa ang kanilang level sa kanilang mga paaralan. Thank you, Lord, sapagat alam po namin na kung kami maglilingkod, kung kami magtatapat ang aming Diyos, may magagawa at dumidinig ng aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ngayon naman po, for our tithes and offerings, pwede na po natin dalhin sa harapan habang nakakapakinig tayo ng masayang tugtugin. Hello. Thank you, Micah, for that song of assurance. Ngayon naman po, let us prepare our hearts and mind. Let's bring out our Bibles, our notebooks and pen, as we listen to the Word of God to be delivered by our pastor, Pastor Mando Santos. Amen. Thank you, Micah. Siya po ay kahawig ang boses ni Ate Piling. Saka ng Tita Yoli niya. Alam po ba ninyo, andito si Yoli? Let's put our hands together for Yoli. Ayan. No? After 6 years from Qatar, God gave her the permission to come home para mapakinggan si Micah. Even the mother of Micah, dumating ng 28 para lang makinig kay Micah. Ermi, ayan. Thank you so much. Micah will be studying here sa Pilipinas, kaya mas madalas natin siya mapapakinggan. Nakakanta dito sa church. Amen po ba, Pastor Dennis? Good, see? And pinakinggan ko siya para siyang si Taylor Swift. The way she enunciate the words, the way she delivered the word. Ate Piling na Ate Piling ka talaga. Huh? And of course, nakita natin si Joel. Kindly stand up. And the family. Ayan. Okay, thank you for coming.
Kasi si Jonah nasa Canada. Soon, pupunta yan. Susunod yan kay Jonah. Tingnan yung ngiti ni Ate Piling. Okay. Mga 3 weeks ago, si Patty, she approached me. Sabi niya, Lolo, how come we do not practice fasting in the church? Sabi ko, yeah, we haven't, but I believe we already have shared what is fasting and why fasting is important and why fasting should be observed. Hindi pa lang natin na a-actualize. Just like baptism, we know we have been sharing that and we have done that twice already. So sabi ko, oo nga, no? These are practices of the church, biblical practices na dapat ay nagagawa. So kaya tayo this month and most likely next month, we are focusing on biblically based practices. Para yung iba na dapat natin gawin, magagawa natin. And Pastor Ribo started a biblical practice last Sunday which is about giving. This Sunday, our biblical practice will be about praying. But before I continue, let me say good morning to the family of Pastor Ray Garcia sa Cavite. Good evening sa mga pinsan natin sa Canada. Many of them are watching. Sina Delia, sina Daniel, sina Ed, pati si Pastor Benji, si Rel, no, ay naka-online. Si Jobicel, naka-online sila sa atin. Kaya nakikita nila kayo. Hindi nyo nakikita sila, pero nakikita nila kayo. Alam nila sino natutulog. So we are happy that si Michael, no, we are happy that while they are abroad, not because they want to, but because it is needed, they continue to be with us, no? Online sa ating pananambahan. And we praise the Lord for that. Okay? Our topic this morning is about the priority of prayer. Marami tayong mga gustong gawin. Tama? Ako, dami kong gustong gawin. Pero above all these things that we want to do, we need to do, prayer must have a priority sa buhay natin. That's why our church gives so much attention, importance, time to prayer. Kaya meron tayong morning church prayer time at 9 o'clock. Kanina, we started with quite a number of attendees. Then during our praise and worship, si EJ nananalangin. Ang ating presider, si Aaron, nananalangin. We have pastoral prayer. Mamaya, may prayer pa rin tayo. Why? Because we know that prayer must have a priority in our life, in our schedules. Do you know when the people of God started to pray? Do you know when? When? Hindi niyo alam. Nasa Genesis yun. Ano sabi sa Genesis? Papakita ba? Genesis chapter 4, verse 26. Sabi dito, si Seth ang ama ni Enos, noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. So even in the Old Testament, the very first book of the Old Testament, or the Bible, in Genesis 4, that was the time people started praying, people started calling God Yahweh.
See? So sa Genesis pa lang, binigyan na ng God ng aralin tayo na ang panalangin talagang mahalaga. See? Mahalaga ang panalangin. Kasi sa ikaapat na ikaapat na pangkat pala ng Genesis, sinabi na doon, that was the time the people started praying and calling to God. So, bakit natin hindi bibigyan ng priority sa buhay natin yan? Maliwanag, yon ang layunin, yon ang kagustuhan ng God na ang tao today should be calling to God, praying to God. Amen po ba? Kaya hindi tayo dapat naiinip sa panalangin. Di ba, one time, si Jesus Christ, dito, share ko yan. Maiksi lang ang aking message, mga kapatid. 3 pages lang. Kaya siguro, sa susunod na isang linggo. See? The question is, what is prayer? Ano ang panalangin? Simple lang. Panalangin ay communicating with God. When we say communicating, talking with God, talking to God, that's the simple definition of prayer. Merong maraming talata sa banal na kasulatan na tumutungkol sa ano ba ang panalangin. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguro, ililimit ko lang sa 3. No? Para hindi tayo mahabaan. Number 1, kagaya ng binasa ko, prayer is calling on the name of the Lord. Kaya na ba tayo nanalangin na hindi natin inumpisa ng pagtawag sa pangalan ng Diyos? Meron po ba tayong panalangin na hindi tayo nag-refer sa God? Kung meron tayong panalangin na we did not mention the name of God, get out of the church. Sapagkat in this church, hindi pala binabagit ang pangalan ng Diyos. But in our prayer, we always call on the name of God. Genesis 4:26. Psalm 4 verses 1 to 3. Ano sabi diyan? Sagutin mo ako sa aking pagtawag. Di ba? That is what we do when we pray. Lord, please hear, answer us in our prayer when we call to you. See? We call on God. We call to God. We are calling to God. Kaya, kanina sinabi ko sa inyo, when we pray, I want everybody to be in the spirit of prayer. Walang tumatayo, walang nag-uusap. Because when we pray, all of us must be calling to God. Prayer is seeking God's face. Sabi sa Psalm 27:8 and 9, ang paanyaya mo, God is inviting us, lumapit sa akin, sabi ng God, sa Psalm. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin, ang sabi ng mga awit. So, when we pray, we seek God. You seek God. We seek someone who is important. We seek something that is valuable. When something is not valuable, you don't have, wala tayong interest na hanapin eh. Di ba? Pero kayo, pag wala kayo pag Sunday, hinahanap ko kayo. Lumuluha ako. Pagka hindi ko nakita si Thea, si Harvey, lagi ko sinasabi, Harvey, go to church. Tell your mom, tell your dad. Oh. Nung estudyante ko yun, sabi ko, Harvey, bakit wala ka ng Sunday? No, dito ako. Sinasabi ko lang, dito ako. Okay? Kaya si Harvey, tahimik ka. Ayo, nagising lang eh. Okay. Praying is crying out to God. See?
Ikaw, Yahweh, ng aking tawagan. Sinagot mo ko sa bundok na banal. See? The psalmist is crying to God. And the psalmist has a very good testimony. When I sought you, when I cried to you, you answered me. Praying is approaching God's throne of grace. Di ba kaya tayo lumalapit? Psalm 28:2, pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako'y pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. This is God's temple. This is holy place of God. And when we pray, God surely listen to our prayers. Even when we lift up our hands. Ako lagi ko nakikita si baby when we sing our praise and worship song. She lifts her hands. Kaya walang sakit ang kanyang mga kamay eh. Ang may sakit sa kanya, tuhod. Hindi naman niya pwedeng ilip ang tuhod. But she lifts her hands. Okay? Drawing near to God. When we pray, we draw near to God. Yan. Hebrews 10:22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Dalawa yun eh. Tapat na kalooban, matibay na pananalig, lumapit tayo, may malinis na buti. See? Kaya tayo, we always ask forgiveness sa God eh. Kanina sabi ko, kung mayroong magiging hadlang sa Diyos para sagutin ang ating kasalanan, ang ating panalangin ay kasalanan. That's why we always come to God in humility, asking for forgiveness. Sapagkat yun ang sinasabi sa Hebrews. Lalapit tayo sa Diyos. Hindi natin sabihin, Diyos, lapit ka. No? Lalapit tayo sa Diyos. Na ano? Una, alam mo na tapat ang kalooban mo. Panginoon, lumalapit ako, patayin mo yung kapitbahay ko. Hindi ganun. Hindi ba? Meron tayong tapat na kalooban, matibay na pananalig. Sino sa atin, pagka nananalangin ang iniisip, sasagutin kaya ako ng Diyos. Diba? Kaya ng Diyos. Oo. Malinis sa budi. Ano sabi ni James? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Righteous person. Ang puso ay nahugasan ng Diyos ng kanyang pagpapatawad. Okay? So this is one Sunday na we are reminding ourselves, prayer is important. Prayer must be treasured. Prayer must be a priority. Alam mo, dito sa Providence Christian School, every time na kami ay kakain ng recess, ang mga estudyante, may prayer yan. God is good. God is great. Thank you, Lord, for the food that we are going to eat today. Tama, Sulen? Tama? Oh, see? Even yan, sina Sansa, sina Micah, sina Rian, di ba? Every time, sasabihin ko sa mga estudyante ko, say your prayer of thanksgiving. God is good. God is great. Thank you, Lord, for the food that we are going to eat today. We have to. We have to start our children young para paglaki nila, alam nila that prayer is important. Prayer should be a major part of their life. And prayer is a major life of our church. A prayerful church is a powerful church. A prayerful Christian is a powerful Christian.
Prayerless church, powerless. Prayerless Christian, powerless. Tama po ba? Okay. That's very important. Hindi ko po sinasabi yan. I'm just reading what the Bible tells us. Ngayon, there are elements of prayer. Ang elements sangkap. Okay, ano ba ang bahagi ng panalangin? I have 1, 2, 3, 4, 5. Una, praise. Ang bahagi ng panalangin ay pagpupuri. Ano sabi sa Psalm 150? Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. When we pray, we first praise God. Okay? Nagpupuri tayo sa Diyos. Hindi yung pagbukas mo ng bibig, hingi ka kagad sa Diyos. Number 2, thanksgiving. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, another element of prayer is thanksgiving. Hindi pa pwedeng hindi tayo nagpapasalamat. Iba yung pagpupuri, iba yung nagpapasalamat. Pinupuri natin ang Diyos sa Kanyang karangalan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kahabagan. Pinasasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Okay. Kanina, sabi ko sa ating prayer meeting, prayer time, in every situation, laging dalawa yan. May advantage, meron disadvantage. Pero whether advantage or disadvantage, we have to thank God. Di ba? Ay, pag-ulan. Okay? Ano ang isang bagay na pinagpapasalamat natin every Sunday? Walang ulan. Di ba? Dito sa ating church, pag Sunday, walang ulan. Siguro sa susunod na mga linggo, dalawa, wala nang ulan, wala pang ulam. Kasi magpa-fasting tayo. But, are you thankful that every Sunday there is no rain here? No, pinag-pray natin na umulan talaga. Pero may purpose why we pray for rain. Ang sabi natin, para mahamon ang ating sarili na kahit hindi umulan, tayo ay pupunta sa simbahan. At nung andito na tayo, we pray that the rain stops and the rain stops. We pray to God, Lord, okay na, pwede nang wala nang ulan. And the rain stops. God listens to our prayers. Because when we pray, we always have a purpose why you pray. Tandaan natin yon. We must always have a purpose when we pray. Bakit gusto mo na pahabain ng Diyos ang buhay mo? Ano purpose mo? Bakit gusto ng God na pagalingin ka? Ano purpose mo? Bakit gusto ng God na bigyan ka ng trabaho? Ano purpose? Why? Why? Bakit gusto mo na malakas ka? Why? Laking may why eh. Bakit gusto mo magkaroon ka ng pera? Why? Okay? Kasi alam ng God eh, kung meron kang matapat na layunin eh, when you pray. Bakit gusto mong magkasawa uli? Why? Di ba? Ganun lang yun eh. Third element, confession. Ano sabi sa 1 John 1:9? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya'y matuwid. Confession is always an integral element of prayer.
Alam natin yung ACTS, di ba? What is ACTS? What is A? Adoration. What is C? What is T? What is S? Ayan. Lahat yan, nasa Bible yan eh. Yung supplication, Philippians 4:6. Confession. Intercession. Ano ibig sabihin ng intercession? Ikaw ay namamagitan. See? So when somebody will tell you, Kuya Aaron, pagpray mo naman ako. And when Aaron will pray, he is interceding. Ano sa Tagalog yun? Namamagitan ka sa iba. Maliwanag yung sinabi dyan sa Roma. Di ba? Sa Timothy. Sa Timothy. 1 Timothy, ano sabi dyan? Una sa lahat, ipinakikiusap ko, sabi ni Pablo, paubutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, pasasalamat para sa lahat ng tao. Hindi sinabi yan sa mga mahal mo na tao, sa mga mababait na tao. Lahat yan, tao, anuman ang ugali niya, anuman ang buhay niya. Ang sabi ni Pablo, ipanalangin natin sila. We need to intercede sa lahat ng tao. Tingin yung katabi nyo. Di ba? Ano tingin nyo? Di ba tao? Sino sa inyo ngayon ang idinadalangin ng katabi mo habang nakikinig? Di ba? Ano pa? Gawin din ang gawin ninyo para sa mga hari. Kasi nung araw, hari ngayon, yung mga leaders natin, presidente, at mga government official, na may mga kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik, payapa, at may kabanalan. Lagi natin sinasabi, di ba? Lord, tulungan mo aming mga pinuno na they will serve with fear of God and with love for fellow men. Panalangin natin. See? Nakakalimutan natin yan eh. Si Mayor Marcy pa, dinadalangin ninyo. Si Danny Del Castillo, dinadalangin ba ninyo? Hindi eh. Hindi ba? Hindi. Bakit natin sila kailangan idalangin? Para nga sila namumuno na may takot sa Diyos at namumuno na may pagmamahal sa tao para tayo happy. Di ba? Para happy. Para yung mga namumuno, hindi nila pipiliin sino ba yung tutulungan. Sabi nung isang poster na nakita ko, walang pinipili. See? Sabi nga kilala niyo si Jethro. Si Jethro, pinsan namin, pamangkin namin yun. Sabi niya, City Commando, ganito ang, ang sinasabi natin pagka-eleksyon tungkol kay D. Commando. Si D. Commando, madaling lapitan, mahirap hanapin. Kung Jethro, pag nakita nyo, madali. Ang problema, mahirap. Hindi tayo dapat ganun. Madaling lapitan, madaling hanapin. So we have to pray for our leaders para they will lead truthfully. Happy tayo. Di ba? Sa amin, si Mayor Vico pag namigay ng bag of groceries, walang pinipili yon. Talagang bibigyan ka sa bahay. Dadalhin sa iyo ng mga tao niya. Hindi yan yung, bigo ka ba? Hindi, walang ganun. See? Dapat ganun din tayo. Wala tayong pinipili. Basta na halal, leader natin. We pray for them. Di ba? Petition, Philippians 4, 6, and 7. Petition naman, ito yung paghingi. Ito yung mga personal natin. Yung intercession para sa ibang tao, yun. Kaya nga sabi, Jesus
others and you. When you intercede, dinadalangin mo iba. Kaya kayo, pag kami humingi ng prayer, huwag kayong sasagot ng, yeah, I will pray for you, na hindi nyo gagawin. Marami niya sa Reverend Pablo Santos family, ang dami niyan. Humihiling ng prayer. May nagsasabi, praying. Nagpe-pray ba talaga? Oh, di ba? GNC family, may karamdaman, may pangangailangan. Ganito, praying. Pinapanalangin pa talaga. When we pray for others, we are interceding for nagiging tagapamagitan tayo para sa kanila, sa panalangin, sa Diyos. Ngayon, petition, personal na yan. Ano sabi? Huwag kayong mabalisa. Nako, ang daming taong may kabalisahan. Di ba? Sino sa inyo ang hindi nababalisa? Oo. Di ba? Ako tuwing umaga ng linggo, pagdating namin sa kumpan, pagbaba ko, ate! Si ate, lalapit na yan. Nag-uusap na kami. Kumusta ka na, ate? Ako, Mando, talagang pinipili ko, dapat bilitin mo. Kanina, nung lumabas siya, sabi niya, dala niya na yung damit niyang isusot eh. Isuot niya, pinakita pa niya sa akin. Kahit na hindi maganda pakiramdam niya, laging nandun sa puso niya yung siya'y nasa church. Yung iba sa atin, ang ganda ng pakiramdam, wala sa church. Mabuti pa si ate, hindi maganda pakiramdam, nasa church. Sino sa inyo hindi mabuti pakiramdam? Ha? Ayan, si Junior, si ate, sino pa? Si Ate Piling. Pero nasa church. Yung iba, hindi maganda pakiramdam, hindi mo makita sa church. Meron akong kausap noong isang araw. May mga kabataan silang wala sa church. Kasi summer ngayon. Andun sa iba-ibang lugar. Sinasamantala na summer, kaya nasasacrifice yung church. Buti dito sa atin, January to December, summer. Pero andito sa church. Di ba? Kaya saludo ko sa inyo, lalo na dyan sa Apo ni Mercy na yan. Saludo ko dyan. Laging kasama ni Mercy. Mga taga-Nangka. Mga Juliano, ang dami. Pero may kulang kayo. Dory, marami kayong kulang sa pamilya niyo, ha? Tawagan mo. Kami, kompleto. Sinaral, kompleto. We are a family reunion church. We are a family, pamilya ni Ate Piling. Bakit mo sila nilalayuan? See? That's the point. Tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Ang lahat, sabi niya maliwanag, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi yung Diyos ko, ano ba naman ang buhay ko, bakit ganito? Pasasalamat. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin. God's peace will keep our hearts and mind in Jesus Christ. Meaning to say, whatever that gives you anxiety, when we pray with thanksgiving, God will give us peace. Hindi niya naman sinabing lahat ng hiniling mo ibibigay. Ang una niyang ibibigay ay kapayapaan. Okay? So remember mga kapatid, when we pray for our personal need, the first thing that God will give us is peace. Bakit? Sapagkat alam mo na naipanalangin mo na yan at ang Diyos ang bahala. Okay? Diyos ang bahala kung kailan, kung paano ang kanyang magiging katugunan. That is very important. Okay?
pipilitin ko mayari. People who prayed. Sino yung mga nanalangin? Okay? 3 lang sa Biblia. Maraming mga tao na nanalangin sa Biblia. Lahat sila talagang magaganda ang kanilang prayer experience. Pero there are so many na we will only focus on 3. Si Hannah. Ito yung palaging panalangin ni ate para sa kanyang apo. Si Hannah, walang anak. For so many years, walang anak. For so many years, she was crying to God. For so many years, she was receiving, ano tawag doon? Yung, hindi naman pag-aglahi. Kasi during the biblical time, pag wala ka anak, parang kawawa ka. Inaaglahi. Okay. Pero, tinutuya siya. Pero siya, hindi niya hinayaan na maapektuhan ang kanyang behavior ng sinasabi ng iba. Okay? Ako, yun ang isang ano ko. I do not let others' reactions, others' action to influence my personal behavior. Okay? Especially when I'm driving, I don't care. Hindi ko sila hinahayaan maapektuhan yung aking concentration sa pagdadrive. Kaya sa akin kasi, driving is a therapy. Pero kung hayaan ko yung behavior nila na maapektuhan ako, problema yun. Hindi ba? So, do not let other people's actions or behavior affect your personal action or behavior. The only one that should affect our behavior is God. Hindi ibang tao. Now, si Hannah, she continued praying. Ang sabi niya, ito maganda kay Hannah eh. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang anak at siya po ay aking iaalay sa iyo. And God answered her prayers. Nagkaroon siyang anak. Ang una niyang ginawa, dinala niya sa templo ang kanyang anak sapagkat yun ang pangako niya sa Diyos. Her prayer for a child, for a son, had a purpose. Iaalay niya. Hindi niya sinabing, bigyan mo ako ng anak para hindi na ako tuyain, para hindi na ako tuksuhin. Hindi. Bigyan mo ako ng anak at iaalay ko sa iyo. And that happened. Sino yung anak niya? Ano pangalan? Si Samuel. Samuel. Dinala niya sa templo. Hannah. Pinagpe-pray namin ni ate na si Hannah at saka si Erica magkaroon ng anak. Ngayon, sabi ko kay ate, hindi ko yata nasasabi, ate, sabihin mo sagad, bakit mo gusto na magkaapo ka kay Hannah at kay Erica? Sabihin mo sagad, iaalay mo maging pastor. Tingnan ko kung hindi ibigay ng ganyan. Okay? Pangalawa, si Jesus mismo. Alam niyo si Jesus, Mark 1:35, madaling araw, gumigising na yan si Jesus. Siguro 4 o'clock, gumigising na yan. Nagpupunta yan sa isang ilang na dako at doon ay nananalangin. May time pa nga na si Jesus nanalangin magdamag. Lucas 6:12. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. When we say magdamag, overnight. See? Di ba, nung minsan nanalangin siya, kasama niya yung 3 niyang alagad. Nung bumalik siya, natutulog. Di ba? Ano sabi niya? Hoy, mag-unan kayo. Magkumot kayo. Sinabi mo hindi. Hindi ba kayo makatagal kahit 1 oras na panalangin? Kaya nga ako, para sa akin, when I pray, at least 1 hour.
So, yun ang sinabi ni Jesus eh. Hindi ba kayo makatagal manalangin kahit isang oras? Dito sa church, pag nakakalimang minuto na, pastor, naiinip na tayo eh. Tagal naman ng prayer. Hindi ba? Kay Jesus Christ, 1 hour, minimum. Personal ko yun. Kasi binabase ko sa sinabi ni Jesus. Merong isa sabi niya, I'm so sad. Nanghihinayang ako na I can only pray for 3 hours every day. See? Sino yun? Hanapin niyo. Sabi niya, I'm so sad. Nanghihinayang ako na every day I only have 3 hours to pray. Si Jesus Christ, 1 hour lang naman eh. Sabi niya, hindi ba kayo makatagal kahit isang oras? Tayo, kaya ba natin isang oras? Ha? Tanong di ba? Do you remember what I did many years ago during our praise and worship? Hindi ba? Dinidivide ko kayo. Natatandaan ninyo yun? 3 grupo yata yon na nananalangin sabay-sabay. Pero hindi nagtagal yun. Kasi habang nananalangin, natutulog yung iba eh. Pero I did that on purpose to develop in us the joy of praying, the patience of praying longer than the ordinary. Jesus Christ Himself was praying during His time. At pangatlo, the early church members sa Acts 12:5. The early church. Nung si Pedro ay nakakulong sapagkat siya ay nag-evangelize and he was doing something that is not allowed by the Roman government, he was put in prison. Pero while he was in prison, the church, ano ang ginagawa ng church? Nananalangin ng taimtim. You see? While Peter was in prison, the church, they were earnestly praying. And what did God do? He set Peter free. See? Prayer can be individual. Prayer can be corporate. When we are in the church, we do corporate prayer. But individually, God waits and look at us kung tayo ay nananalangin. Okay? So mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung sinasabi ko, sinasabi ng banal na kasulatan. Pray, pray, and pray. Ano sabi ni Ate Silang? Romans 12:12. Ano sabi ni Ate Silang? Romans 12:12. Paborito ni Ate Silang yan. 3 bagay ang sinasabi ni Ate Silang na ginagawa niya. Ano yon? Be joyful in hope. Sino ba hope natin? Ang God. So we must be joyful because we have God na ating source of hope. Ano pangalawa? Patient in affliction. Ilan taon na tayo may sakit? I know, boy, for several years, may karamdaman. Pero, hindi ko siya narinig ng impatience. He is still patient in affliction. Kasi ang karamdaman, it is a form of affliction. Ano ba sa Tagalog ng affliction? Something that bothers you. Parang pain in the neck. Affliction nga eh. Di ba? Pero sabi niyan, be patient. Meron kayong mga hanggang ngayon idinadalangin, be patient.
See? Be patient. Pangatlo, ano sabi? Faithful in prayer. Tapat sa panalangin. Yan ang paborito ni Ate Silang. O asa na si Ate Silang? Doon, binigyan na ng God ng eternal peace. See? Pagka yan ang inyong prayer, madali kayong sasama. Kaya Ate Silang. Si Ate Piling lang eh. I know she is patient in affliction during the early life ng pamilya nila. Maaga na byuda, teacher, walang ibang trabaho, may mga anak. Mabuti na yung mga anak, mababait, mabubuti. At saan dinala ng God si Ate Piling? Look at their children. Look at her grandchildren. Hindi ba? Si Ate Piling, saka si Insul Yuning, yung kapatid ni Kuya ko, they were patient in affliction na kahit na mahirap sila, kulang sa pera, hindi nangutang. Si Ate Piling hindi nangutang. Alam niyo ba yon? Oh. See? Nagpapautang pa nga eh. Bilib ako kay Ate Piling. Hindi siya nag-complain. Never did I hear him complain. But she continued to be faithful to God, faithful in prayer. Look at her. See? Si Insuluning, ganun din. Si Ate Hirang, alam ko, hindi rin nangutang yan. See? Ako din. Bakit? Meron tayong God. Very important yan. Yan ang iwanan ko sa inyo. Romans 12:12. Be joyful. Maggalak tayo. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Patient. Matyaga tayo kahit na tayo ay dumadanas ng pagsubok. Tapat tayo sa panalangin. And sinong Diyos ang hindi tutugon sa iyo pagka meron kanyan? Ang susunod natin pag-aaralan, the best example of what I consider as a man who put prayer a priority, si Daniel. Pero that will take another Sunday to talk about Daniel. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na pinakita mo sa amin na even in the Old Testament, in the very first book of the Bible, you have already reminded us that we must call upon the name of God, that we should pray to our God. Salamat, Panginoon, na in this church, prayer is a priority as a church. My prayer is that individually, Lord, you may find us faithful in prayer, that we give prayer priority in our life, in our schedules, in everything that we do. Salamat, Panginoon, sapagkat we know that when we pray with a purpose, you will listen. And according to your own purpose, you will deliver us and you will grant us the desires of our heart. Help us, Lord, to continuously be in prayer, individually and as a church. For we believe, Lord, in the maxim that a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerful church is a powerful church. Tulungan mo kami, Panginoon, patuloy na magkaroon ng kagalakan sa aming pag-asa na walang iba kundi aming Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin sa Kanyang matamis na pangalan. Amen at Amen.
salvation all of the day, filling my mind and heart with its light. I will know the way. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is my bread, by thy word shall I live. Oh, how I love thy law. Oh, how I love thy law. You are the truth and life, and I will cling to every word that you say. Your wisdom is my delight. I will walk in your truth each day. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is my bread, by thy word shall I live. Oh, how I love thy law. Oh, how I love thy law. For our closing prayer and benediction, Pastor Manson. Amen. Bago po ako manalangin, nais ko pong ipaalam sa inyong lahat na ang aming apo na si Patty ay pupunta ng Amerika sa August 23. And she will be there, 22. She will be there for the next 6 months. Kaya sa mga kabataan, sa kanilang Pangulo, ang huling linggo niya ay August 18. And after the praise and worship, we will have a Despedida Fellowship for Patty. Okay po, kaya isasama ko siya sa pagdalangin natin. 6 months po siya mawawala. Hindi, babalik naman. Pagbalik niya, US citizen na siya. Okay? So, we will be an international church. Okay? So, tayo po ay tamayong lahat. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, patuloy po kaming nag-uugnay ng aming mga puso, ng aming mga diwa, sa pagdalangin, pagsasalamat, at pagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, na muli mo kaming binigyan ng isang linggo ng opportunity to come to your church, to be with the brethren, Lord, at sama-sama kaming mag-alay ng aming papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. We never stop, Lord, being amazed that on Sundays you give us good and fair weather, Lord. Kahit na umuulan mga previous days, even uulan bukas, Lord, yet pag Sunday, meron kaming magandang araw. Strong enough to incentivize our decision to come to church. Kinikilala namin, Panginoon, na ito ay handog mo. Hindi lamang sa Good Neighbor, kundi sa mga Christian churches na tuwing linggo ay nagsasama-sama. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa panahon ng aming gawain. Lahat po ng bahagi ng aming gawain ay mahalaga sa iyo. Hindi lamang yung message ang pinakamahalaga, but every part of our worship service ay mahalaga sa iyo. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng privilege to pray
to communicate with you, to simply let you know our concern. Sa aming pagwawakas, Lord, amin pong isinasama sa aming panalangin ang aming kapatid na Patty na pupunta ng Amerika on the 22nd of this month. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo siya hiwalayan. Hindi mo siya, Panginoon, pababayaan, kundi, Panginoon, she will always enjoy your presence. She will always enjoy your protection. She will always enjoy your faithfulness. And our prayer is that you will find her faithful to you. Ano man ang kanyang mga matatagpuan, mararanasan sa ibang bansa for the next 6 months, Lord, we pray that all of this will be good and pleasant sa kanya. At nawa, Panginoon, hindi niya malimutan na ang aming Diyos sa Pilipinas ay Diyos niya sa Amerika, and that she will continue to serve you there, Lord, and give her, Lord, the right church na kanyang mapupuntahan, na magiging tulong niya sa kanyang buhay sa Amerika. Pagpalain mo ang kanyang ina, tulungan mo rin si Joy na manatiling lagi pong nananalangin para kay Patty. Lord, at bukas, our students will go to their classes. Ang aming pong dalangin palagi, pagpalay mo aming mag-aaral sa kanilang antas, sa kanilang paaralan, that they will, Lord, continue na masigasig, masipag sa pag-aaral, ligtas sa anumang mga sakuna o karamdaman. Ang aming mga guro, tulungan mo sila, Panginoong, patuloy na maging huwaran sa kaloob ng kanilang mga silid-aralan. That they will also, Lord, continue to enjoy your protection and your guidance. Ang aming mga working professionals sa iba-ibang kumpanya, Lord, patuloy mo po silang bigyan ng katiyakan sa kanilang trabaho. Kahit na may mga company na nagsasara o tatanggal ng mga empleyado, Lord, our members, our professionals, keep them, Lord, in their respective workplaces. At tulungan mo rin sila, Panginoon, na maging mabuting halimbawa kung paanong maghanap buhay, gumawa ng kanilang responsibility ang mga Christian employees tulad nila. Ang aming mga miyembro na may mga businesses, Lord, continue to make their business prosper para po sa kanilang pangangailangan. Ang aming mga senior members, Lord, we continue to refer them to you ng iyong patnubay sa kanilang katandaan na makayanan nila kung anumang sakit ng katawan meron sila. At kung iyong loloobin, mawala ang lahat ng ito sa kanila. Lahat kami, Panginoon, we pray that when we go out of the church, it is to live up to your standard as Christians in our communities. Lord, we pray that you will continue to bless our church, continue to bless our members, even our members who are abroad. Lord, reach them out. Salamat siya, Panginoon, sa aming pagwawakas, sa aming pong patuloy na kahilingan. May your grace, may your peace, may your mercy, may your love abound in our life. Pagpalay mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kabuhayan, ang aming kalusugan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ating pong bigkasin ang ating commitment verse. Maging kadugulugod dawa mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato, aking manunubos.